So we start off with the chronology of events with regards to the monitoring of the said typhoon. November 1 po, namataan po natin to as a low pressure area over the Caroline Group of Islands. Then nung November 2, ito pong low pressure area, ito ay nag-develop na po into a tropical depression. And then November 3, weather scenario given to the media through text and phone inquiries, pinapaliwanag po natin na posibleng itong maka-apekto sa ating bansa sa mga darating na araw. At nung November 5, nag-issue po tayo ng initial advisory. Ito po yung issue natin kapag nasa labas pa lang po ng air responsibility ang bagyo at posibleng pumasok at maka-apekto sa ating bansa sa mga darating na araw. At ngayong araw nga po, kaninang alas 11 ng umaga, nagpalabas ang pag-asa ng second advisory regarding Typhoon Haiyan. At nagkaroon din po tayo ng initial forecast track which was disseminated to Pag-asa field offices, and then the update was also presented to the NDRMC meeting earlier today. Ito po yung latest satellite imagery na nagpapakita ng typhoon na si Haiyan na patuloy pong kumikilos westward palapit sa ating area of responsibility. At base po dito sa image, kung mapapansin po natin, may visible eye na po or mata itong bagyong si Haiyan. At inaasahan po natin na habang nasa karagatan pa ay posible po itong lumakas at gaya nga ng magiting ma'am ay baka ito na yung maging pinakamalakas na bagyo sa ngayong taong 2013. At mapapansin po natin patuloy na pagkilos. Ito naman yung previous na tropical depression na nasa labas na nga ng ating area of responsibility. By the way, as of 4 o'clock po, ang location po ng typhoon na si Haiyan ay approximately 1,221 kilometers east of Mindanao. Ito pong typhoon na to may maximum winds na 175 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso po ng hangin ay posible pong umabot ng hanggang 210 kilometers per hour. At inaasahan nga po natin kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman ng 30 kilometers per hour. Now, base doon sa mga atmospheric condition na nakita natin for today, at yun nga, yung movement ng bagyo during the past 6 hours, ito po yung second forecast track natin para sa bagyong si Haiyan. Makikita po natin na bukas ay within 24 hours, nasa loob ng air responsibility, 48 hours, posibleng landfall over the eastern section of eastern Visayas, and 72 hours ay posible na pong nakalagpas ng landmass ng ating bansa. So basically, ang forecast po natin, track po natin ay west-northwestward within the next 24 hours as well as within the next 2 to 3 days. Ano po ba inaasahan natin sa bagyong si Haiyan, or once it enters the area of responsibility bukas po ng umaga, bibigyan po ito natin ng local name na Yolanda. At pagdating nga po ng Biyernes, initially in between 12 to 3 in the afternoon, inaasahan po natin na kung magpapatuloy sa current speed and direction, Haiyan or Yolanda will make landfall over the eastern Visayas, the Samar Leyte area. So ito po mga kababayan natin doon, dapat maging alerto at continuously mag-monitor regarding the said typhoon. Tapos, pag tama po dito sa eastern Visayas, base na rin po sa forecast track natin, inaasahan po natin tatawirin ni Haiyan or Yolanda ang Visayas at Mimaropa area. Considering the eye of the typhoon, inaasahan po natin na yung pinakang mata or sentro nito ay tatawid sa mga lalawigan ng Northern Cebu, Northern Panay, Masbate, Romblon, Mindoro, and Northern Palawan. At gaya nga ng pinakita natin, dahil sa posibleng track ng bagyong si Haiyan or Yolanda, mapanganib po, risky ang land, air, and sea travel over the aforementioned areas simula po bukas ng hapon hanggang sa Sabado. Dahil yun nga po inaasahan natin na pagpasok ng air responsibility, even though Friday pa, inaasahan natin na pagtama ng bagyo dito sa Eastern Visayas, pero considering yung lawak po ng bagyo, habang malayo pa po ito, ay posible na pong maapektuhan yung weather ng ilang area sa ating bansa, particular sa Eastern Visayas, simula po bukas ng hapon. Ngayon, doon po sa direktang path ng bagyo, sa mga areas na direktang tatawid itong bagyo, inaasahan po natin na posibleng magdulot ito ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Ngayon yung storm surge naman po, yung mga matataas na pag-alon na dulot ng isang approaching tropical cyclone, inaasahan po natin dito sa coastal areas ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Eastern Visayas, Dinagat Island and Siargao Island as early as Thursday evening. At yung mga matataas na pag-alon ay posible pong maranasan sa mga areas dito sa Visayas at ilang areas sa Southern Luzon,
by Friday until Saturday morning habang tinatawid nga ng bagyong si Haiyan, itong Visayas and Southern Luzon area. Ngayon, in terms of sa weather condition naman, asahan po natin occasional rains and gusty winds over the provinces of Catanduanes, Albay, and Sorsogon, over eastern Visayas and northeastern Mindanao, simula po bukas ng hapon. And then magiging masungit ang panahon or stormy, simula mo naman po bukas ng gabi, yung stormy weather ay mag-extend na rin po sa natitirang bahagi ng Visayas, as well as sa lalawigan ng Masbate, Romblon, Mindoro, and Northern Palawan, hanggang Sabado po ng umaga. Hanggang sa tuluyan ng makalagpas ng landmass itong bagyong si Haiyan by Saturday morning, and possibly outside the air responsibility rin po, or over the West Philippine Sea by Saturday morning. Inaasahan pa rin po natin na habang nasa karagatan ng bagyong si Haiyan ay posible pa rin po itong lumakas. At yung in terms of gradual improvement of weather condition naman, over Visayas is possible starting Saturday afternoon, and over Metro Manila, Mimaropa, and provinces of Laguna, Cavite, and Batangas by Saturday evening. Tapos yun nga, kung magpapatuloy po siya sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour, posible po by Sunday morning ay tuloy nitong lumabas ng ating area of responsibility. So, para po sa continuous update, bisitahin po ang website ng Pag-asa. Pwede rin pong sundan ang ating Facebook account, as well as yung Twitter account for the regular updates ng Pag-asa. At once, gaya nga po na nabanggit natin, pag pumasok po ng air responsibility, possibly by tomorrow morning, magsisimula po tayo mag-issue ng mga weather bulletin hingit sa bagyong si Haiyan. Yun po ang update natin at maraming salamat. Maraming salamat, Chris Perez, sa inyong update ibigay. I'd like to thank our friends from the media, the DZMM, GMS7, Sunshine TV, TV5, Solar News, Philippine Star, Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, DZBB, Inquirer Radio, Radio 5, DZRH, Panahon TV, DWIZ, UNTV, DZBB, and ABS-CBN. Okay, maraming salamat. And I'd like also to acknowledge the presence of the Pag-asa officials, Dr. Cynthia Celebre, the Chief of the Research and Development Training Division, the OIC of the Pag-asa Northern Luzon Regional Services Division, Engineer Fidolina Baldonado, Dr. Karina Lau, the Chief of the Training and Public Information Section of Pag-asa. Alright. We now entertain questions po kung may katanungan. Question? Ang inyo napanood ay ang press briefing ng Pag-asa kaugnay sa Typhoon Haiyan. Samantala, nagdeklara ng walang klase ang ilang lugar na inaasahang tatamaan ng paparating na bagyong may international name na Haiyan. Walang pasok hanggang Biyernes ang lahat ng antas sa lalawigan ng Leyte. Gayon din sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Bohol. Ito raw ay para makapaghanda ang mga residenteng kailangan lumikas bago dumating ang bagyo. Nauna nang nagsuspende ng klase sa lahat ng antas ang mga lalawigan ng Albay at Cebu.